Nasa Arthur ang lahat. Pera sa bangko, isang nakakainggit na koleksyon ng mga mamahaling sasakyan at isang pinaghirapang reputasyon o hindi bababa sa iyon ang nakita ng lahat. Ngunit noong Biyernes ng gabi habang siya ay nagmamaneho ng mag-isa sa isang halos walang laman na kalsada, ang hindi inaasahang pangyayari ay tumama sa kanya. Sa literal, isang kotse ang lumabas sa kung saan at ibinagsak ang kanyang sasakyan sa guardrail ng kalsada. Ang eksena ay parang iba pang aksidente, ngunit may kakaiba dito na parang planado ang lahat. Kung nahuli mo na ang iyong sarili na iniisip na ang tagumpay ay nagtatanggol sa iyo mula sa panganib, ang kwentong ito ay nagbibigay sa iyo ng pagsusuri sa katotohanan. Ang tila isang pagkakamali sa trapiko ay talagang ang unang hakbang sa isang pagsasabwatan. At tingnan mo, hindi natin pinag-uusapan ang fiksyon ng serye sa TV sa Amerika. Ito ang uri ng bagay na nagpapakita kung paano dumarating ang panganib kung minsan ay hindi sinasadya. Doon, natigil sa pagitan ng manibela at pag-asa, nakita ni Arthur ang kanyang buhay o kung ano ang natitira dito na dumaan sa kanyang mga daliri. Ngayon, kung maibabalik natin ang nakaraan, baka sinabihan natin siya na huwag na siyang dumaan sa daang iyon o kahit man lang magsama siya ng security guard. Pero ang totoo, walang umaasa na mauuwi sa crime scenario ang buhay nila. At sa ganitong panahunan na senaryo, nang patayin ng radyo at tulog ang lungsod, nagbago ang swerte ni Arthur. Ang hindi pa niya alam ay ang susunod na mangyayari ay mas masakit kaysa sa anumang pagbangga ng sasakyan. Nang dumating ang mga paramedic, si Arthur ay nasa desperadong kondisyon. Ang mga bali, mga hiwa at isang suntok sa ulo ay walang pag-aalinlangan. Kailangan siyang ilagay sa isang induced coma. Ang ospital ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Sa isang panig, sinusubukan ng pangkat ng medikal na iligtas siya. Sa kabilang banda, ang mga kamera at reporter ay nakaistasyon sa pintuan, sabik sa mga headline. Ngunit sa loob ng ICU, kung saan tila mas mabagal ang takbo ng oras, nagsimulang umikot ang kwento. Dumating si Clara, gaya ng inaasahan. Umiiyak ng malakas, nalaglag ang sarili sa sahig, sinasabing hindi siya mabubuhay kung wala ang asawa. At nakakatuwa kung paano ang mga tao ay dinadala ng luha, di ba? Namili ang lahat sa eksena, mga doktor, nurse, pati mga security guard. Ngunit napansin mo ba na kung minsan ang sakit na ginawa ay mas kapani-paniwala kaysa sa tunay na bagay? Pinagkadalubhasaan ito ni Clara na walang iba at sa likod ng maitim na damit na yon at may pahid na makeup, kung ano ang mayroon ay isang first-class theater. Samantala, si Arthur, hindi kumikibo, ay isang bilanggo ng kanyang sariling katawan. Ang induced coma ay nagpoprotekta sa kanya sa pisikal, ngunit emosyonal na siya ay nahanod. Hindi siya makapag-react, hindi makapagtanggol sa sarili. Nakikinig lang siya at iyon ang susi sa lahat ng sumunod na pangyayari. Sa malamig na kama ng ICU na yon na napapalibutan ng mga makina at mga pagpapalagay, hindi lamang ipinanganak ang isang seryosong pasyente, ngunit ang biktima ng isang balangkas na napakahusay na itinatanghal na tanging isang taong napakaasikaso lamang ang makakapansin ng mga bitak sa script. Sa mata ng mundo, si Clara ang tapat na asawa, ang babaeng hindi umalis sa tabi ng asawa kahit isang minuto. Ngunit ang isang mas malapitan na pagtingin, ang uri na nagbabasa ng mga kilos at hindi lamang mga salita, ay sapat na upang mapagtanto na may isang bagay na hindi tama doon. Napapanahon ang pag-iyak niya. Ang kanyang cellphone ay hindi kailanman nawala sa kanyang kamay. And her looks had a coldness na kahit aircon sa ICU ay hindi madisguise. Para bang may hinihintay siya at hindi ang paggaling ni Arthur. Sa likod ng mga eksena sa ospital na iyon, malayo sa mga bulaklak na dinala ni Clara sa silid at sa mga emosyonal na post sa social media,
May isang pangalan na nagsimulang lumitaw na parang anino, Vinicius Duarte. Bata, kaakit-akit, sa alindog ng isang suot na street vendor, hindi lang siya manliligaw. Siya ang tahimik na kasabwat sa isang plano na naglagay kay Arthur bilang isang balakid upang maalis. Matindi, tago at puno ng mga pangako ang kanilang relasyon na higit pa sa I love you. At doon nagsimulang mahubog ang script. Clara ay hindi lamang pagkakaroon ng isang extramarital affair. Nakita niyang hadlang si Arthur, isang taong kailangang alisin sa eksena para magsimula ang kanyang bagong buhay. Ito ay hindi lamang pagnanais, ito ay pagkalkula. At sa tuwing papasok siya sa silid na iyon, hinawakan ang kamay ng asawa at bumubulong ng matatamis na salita. Ang talagang pumipintig ay mayroong malamig, madiskarteng plano, puno ng kasinungalingan at udyok ng iisang salita, mana. Pumasok si Gabriela sa kwento na parang wala siyang gusto. Bilang isang bagong nurse nang walang gaanong kasayahan, sinimulan niyang alagaan si Arthur sa mga shift sa umaga, mga oras na natutulog ang ospital, ngunit mas malakas ang bulong ng mga sikreto. At tiyak sa katahimikang ito na nagsimula siyang mapansin kung ano ang hindi nakita ng iba. Parang very committed si Clara, pero kapag may audience lang, nang maisip niyang nag-iisa siya, nagbago ang mukha niya. Malamig, mahirap, halos walang kaluluwa. Narinig mo na ba ang kasabihang instinct never fails? Seryoso itong si Gabriela. Hindi niya kailangan ng detective degree para malaman na mas inaalala ni Clara ang pagkontrol kaysa sa pagmamalasakit. Pinili niya kung sinong mga doktor ang maaaring magpatingin kay Arthur. Tinatanong ang bawat pagsusulit, bawat pamamaraan. Ito ay isang uri ng pagmamatiyag na may hangganan sa authoritarianism. Ngunit si Gabriela, sa halip na harapin siya, ay ginawa kung ano ang gagawin ng iilan. Siya ay nagmamasid sa katahimikan, kinuha ang bawat detalye at hinayaan ang puzzle na magsimulang mabuo. At sa panahon ng isa sa mga pagbabagong ito, una niyang narinig ang isang bagay na nagpalamig sa kanyang kaibuturan. Si Clara, sa paniniwalang walang tao sa paligid, ay bumulong ng isang parirala na walang puwang para sa pagdududa. Kung magising siya, baliw na ako. Yun ay patuloy na tumutunog sa ulo ni Gabriela na parang alarma na hindi tutunog. Simula noon, tumigil na siya sa pagiging nurse lang. Siya ang naging tanging linya sa pagitan ni Arthur at isang pagsasabwatan na malapit ng magkatotoo. Kapag nagsimulang bumagsak ang maskara, mahina ang tunog at sa ganoong paraan nakuha ng Gabriela ang esensya ng nangyayari. Hindi ito away ng mag-asawa, hindi ito isang pagluluksa na hindi pinag-iisipan, talagang plain lang. Napakasigurado ni Clara sa sarili niyang pagkilos kaya isang gabi nagtapat siya sa telepono. Hindi na siya magigising, mahal. At ang pag-ibig na ito ay hindi para kay Arthur. Ito ay para kay Vinicius Duarte. Hindi nanginginig ang tono ng boses niya. Sa kabaligtaran, ito ay halos propesyonal. Ang mga pag-uusap na ito ay isinasagawa sa isang kakaibang gawain. Mahinang nagsalita si Clara na wala sa mga sulok ng ospital, nilock ang pinto ng ICU. Sino ang gumagawa niyan, mga tao? Nagkunwari si Gabriela na nag-aayos ng mga kumot, naglilinis ng mga mesa, nagsasaayos ng mga makina, ngunit laging alerto ang kanyang mga tainga. Hindi na niya kailangang nasa kwarto para malaman na may pakana si Clara. Isang araw, nahuli niya siyang nagsasabing, "Nakausap ko na ang abogado, okay? Sa sandaling makuha ko ang sertipiko, sa amin na ang lahat." Yun ay parang suntok sa sinumang naniniwala pa rin sa romantikong pag-ibig. At ang pinakamalupit na bahagi, ginawa ni Clara ang lahat ng ito habang nagpo-post pa rin ng mga parirala sa social media tulad ng "I'm still waiting for you, my love" na may larawan ng kamay ni Arthur habang siya ay intubated. Ito ay emosyonal na pagmamanipula sa pinakamataas na antas nito na may smeared makeup at walang laman na puso. Ang laro
ay patas lamang para sa mga hindi alam ang mga patakaran. Ngunit ngayon, higit pa sa hinala ang Gabriela. Nagkaroon siya ng konteksto, mayroon siyang pangalan, mayroon siyang naka-record na boses at katiyakang pumipintig sa kanyang dibdib. Nasa totoong panganib si Arthur at may gagawin siya tungkol dito. Isang umaga, isa sa mga oras na tila isang ghost ship ang ospital, iba ang nangyari. Pumasok si Gabriela sa silid, ginawa ang kanyang ginagawa gabi-gabi, kinuha ang kanyang presyo ng dugo, sinuri ang kanyang mga senyales, at napansin ang bahagyang paggalaw sa mga daliri ni Arthur. Halos hindi mahahalata, ngunit totoo. Noong una, akala niya ay guni-guni niya ito. Ngunit pagkatapos ay tumugon ang kanyang mga mag-aaral sa liwanag at doon nagsimulang tumibok ang puso niya. Babalik na siya. Laban sa lahat ng hulang medikal at laban sa lahat ng intensyon ni Clara. Dahan-dahang iminulat ni Arthur ang kanyang mga mata na para bang umuusbong mula sa isang madilim na dagat. Wala siyang sinabi, halos hindi pinayagan ng tuyong lalamunan niya, ngunit naroon ang presensya niya, buhay at mulat. At higit sa lahat, naalala niya. Alam niya ang tungkol kay Clara, alam niya ang tungkol sa aksidente, at kahit na hindi niya naiintindihan ang lahat, naramdaman niyang may mali. Sa sandaling yon, gumawa ng desisyon si Gabriela na magpapabago sa lahat. Hindi niya sasabihin kahit kanino. Hindi ang kanyang amo, hindi ang mga doktor. Kailangan niya ng oras, kailangan nila ng plano. Ang pagpipiliang ito ay maaaring mukhang irresponsable, ngunit ito ang tanging ligtas na paraan. Kung natuklasan ni Clara na gising siya, maaari siyang kumilos ng mabilis at masama. Ito ay isang laro ng chess kung saan si Arthur ngayon ay nagpapanggap na isang pawn, habang ang tunay na galaw ay ginagawa sa likod ng mga eksena. At doon, sa gitna ng mga beep, ng mga monitor at madilim na ilaw, na ang unang kislap ng kung ano sa kalaunan ay magiging isang diskarte sa kaligtasan ng buhay. Ang hindi inaasahang paggising ay hindi ang katapusan ng pagkawala ng malay. Ito ang simula ng tahimik na hustisya. Matapos ang pagkabigla ng kanyang mga mata ay dumating ang kalinawan. Si Arthur, kahit mahina siya, alam niyang mahalaga na ang bawat segundo. Hindi niya magawang isigaw ang katotohanan, kailangan niyang magplano. At sa sandaling iyon, si Gabriela ay naging higit pa sa isang nurse. Siya ay naging isang kasabwat, isang kasosyo, isang kalasag. Magkasama, nagsimula silang magplano ng isang kurso ng tahimik na aksyon. Simple lang ang panuntunan. Walang makakaalam na nagising na siya. Noon lamang nila mailalantad sina Clara at Vinicius nang hindi sila binibigyan ng panahon para mag-react. Ang plano ay matapang, ngunit kailangan. Si Gabriela na ang bahala sa praktikal na bahagi. Patuloy siyang mag-isa na papasok sa silid na nagkukunwaring walang nagbago, ngunit pinapanatili ang recorder sa tuwing lilitaw si Clara. Si Arthur, mula sa kanyang kama, ay magsisimulang tukuyin ang mga pangalan, parirala at ekspresyon. Ang bawat salitang binibigkas ay magiging isang bagong piraso sa puzzle ng krimen na ito. Higit pa rito, humingi siya ng bagong chip ng cellphone, isang hindi masusubaybayang telepono para makontrol muli ang sarili niyang kwento, malayo sa mga mata ni Clara. Ang yugtong ito ay nangangailangan ng pasensya, parang naglalaro ng chess na nakapikit, umaasang hindi ma-checkmated. Si Arthur ay hindi na ang kumpiyansa na tao na dati, ngunit ngayon ay mayroon siyang isang pambihirang bentahe. Kilala niya ang kaaway, ang kanyang mga motibo, at mayroon siyang isang taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang tabi. At kung sa tingin mo ang mahirap na bahagi ay ang pagsasama-sama ng isang plano tulad nito, subukang manatiling kalmado kapag ang iyong asawa ay pumasok sa silid, hinahaplos ang iyong mukha at sinabi sa kanyang kasintahan sa telepono na ang lahat ay kontrol. Nagsisimula pa lang ang laro. Nagpatuloy ang performance ni Clara na parang walang nagbago. Dumating siya na may suot na makeup, palaging may malakas na amoy ng pabango na alam ni Arthur. Umupo siya sa tabi ng kanyang kama,
Umiyak ng ilang luha, hinaplos ang kanyang kamay habang naniniwalang nakoma pa siya. Ang problema ay ngayon ay naririnig na niya ito, bawat salita, bawat buntong hininga, at nang mag-vibrate ang kanyang cellphone at nagsabi siya ng "Hi love" kay Vinicius, halos hindi na napigilan ni Arthur ang galit na namumuo sa loob. Naiisip mo ba kung ano ang pakiramdam ng magpanggap na walang malay habang nakikinig sa sarili mong pangungusap na pinagdesisyonan? Narinig ni Arthur na sinabi ni Clara na nakausap na niya ang abogado, nakahanda na ang inventaryo na konti na lang. At ang pinaka-ironic na bagay, ginawa niya ang lahat ng ito ng may katahimikan na may hangganan sa pangungutya. "You were always smart, Arthur, but you thought I will be in your side forever?" Bulong nito bago umalis. Parang sumasayaw na siya sa puntod niya. Sa labas, sa hallway, pinakinggan ni Gabriela ang lahat, naka-on ang recorder, ang bilis ng tibok ng puso niya. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya sa mga mata ni Arthur na narinig din niya ito. Wala nang puwang para sa pagdududa, tanging aksyon. Para bang nalampasan ang isang linya, isang puntong walang balikan. Hindi na lang nila pinoprotektahan ang katotohanan. Ngayon ay inihahanda na nila ang counter-attack at ang bawat na italang salita ay isang bala sa bariles ng hustisya na malapit ng pumutok. Alam ni Gabriela na hindi sapat ang hinala lamang, kailangan niya ng patunay. Kaya kasama ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at ang recorder ay aktibo, sinimulan niyang i-record ang lahat. Ang bawat pagbisita ni Clara ay isang pagkakataon. At hindi nagtagal bago naitala ang isang pagbubunyag na pag-uusap. "Relax, Vinicius. Nasa abogado na ang lahat. Sa sandaling mailabas ang ulat, ang pera ay atin na." Iyon ang pangungusap na nagtatak sa kapalaran ni Clara. Ito ay malinaw, direkta, na walang puwang para sa hindi pagkakaunawaan. Nagkaroon na ngayon ng boses ang sabwatan. Ang audio na ito ay naging isang uri ng lihim na tropeo sa pagitan ng Gabriela at Arthur. Ito ay hindi lamang patunay ng pagkakanulo, ngunit ng isang malamig at pinag-isipang plano. At hanggat gusto nilang tumakbo sa istasyon ng pulisya, alam nilang kailangan nilang maging madiskarte. Kaya ipinagpatuloy ni Gabriela ang kanyang pagbabalat kayo. Ngumiti siya kay Clara, nagkunwaring nakiramay habang sa loob ay nag-aapoy siya sa galit. Sa bawat bagong pag-record, mas maraming piraso ang nahulog sa lugar. Kasinungalingan, emosyonal na manipulasyon, tahimik na nasira ang script ni Clara. Si Arthur naman, mula sa pagiging passive na biktima, ay naging matulungin na manlalaro. Sinuri niya ang lahat. Ang mga salitang ginamit ni Clara, ang mga oras na tumawag siya, maging ang mga dramatikong paghinto. At ang pinaka-nakakagulat, napanatili niya ang kanyang pose. Nanatili siyang nakoma, huminga ng malalim, nakapikit. Dahil alam niya, ang tahimik na hustisya ay nangangailangan ng oras. At ang ICU na iyon, na dating tagpo ng sakit, ngayon ay sentro ng isang lihim na operasyon. Hindi lang alam ni Clara na natalo na siya at nire-record. Dumating ang sandali na hindi na lang nakinig si Arthur. Kahit mahina pa ang katawan niya, ay tumatakbo ang isip niya. Tinitigan niya ng mariin si Gabriela at bumulong ng may pagsisikap. Ngayon magbabayad siya. Ang mga salitang iyon ay hindi binibigkas ng may bulag na galit, ngunit may pananalig sa isang taong nawala ang lahat, maliban sa kanyang dignidad. Ito ang naging punto ng pagbabago. Ang tahimik na hustisya ay magiging konkretong aksyon. At ang nagsimula bilang kaligtasan ay naging madiskarteng paghihiganti. Inilagay nila sa mapa ang mga huling hakbang ng plano. Isang pinagkakatiwalaang abogado ay lihim na tatawagin sa ospital. Ang mga pag-record ay aayusin ayon sa petsa at oras. At isang dosye ang magsisimulang tipunin. Humingi si Arthur ng bagong cellphone, isa sa mga walang tracking, binili ng cash, walang maaaring magkamali.
Naniniwala pa rin si Clara na siya ang may kontrol, ngunit tiyak na ang labis na pagtitiwala na ito ang magiging sanhi ng kanyang pagkatisod. At ang bawat pagbisita niya ay isa pang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang sariling wakas. Sa kwarto, pinanatili ni Arthur ang kanyang disguise. Nakapikit ang kanyang mga mata. Nasusukat ang kanyang paghinga. Pero ngayon, mas nakinig siya kaysa dati. Ramdam niya ang bawat hakbang ni Clara, bawat intonasyon ng boses nito, bawat kasinungalingang ibinubulong nito. Si Gabriela sa tabi niya ay ang mga mata at tenga na hindi niya magagamit. At nang sabihin niyang, "It's all recorded, Arthur. Now it's up to you." Hindi siya nagdalawang isip. Oras na para kumilos. Hindi sa sigawan, hindi sa mga iskandalo. Ngunit may diskarte, ebidensya, at planong maghahatid ng hustisya sa tamang paraan. At ngayon, sabihin mo sa akin ng totoo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Arthur, magagawa mo bang manatiling kalmado? Magpanggap na walang malay habang nakikinig araw-araw sa taong pinagkakatiwalaan mong nagpaplano ng iyong kamatayan? Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil o kasakiman. Ito ay isang malupit na paalala na ang panganib kung minsan ay namamalagi sa tabi natin. Ngunit ito rin ay nagpapakita kung paano ang katotohanan ay nakakahanap ng mga paraan, kahit na tahimik, upang ibunyag ang sarili nito. Ilang beses mo nang binaliwala ang iyong instincts, iyong panloob na boses na nagsasabi sa iyo kapag may mali. Hindi ito pinansin ni Gabriela. Pinatunayan niya na ang maliliit na kilos kapag ginagabayan ng katapangan ay maaring magbago ng lahat. At si Arthur, itinuro niya sa atin na kahit sa ilalim ng bato, posible na makabangon muli. Sa diskarte, tamang mga kaalyado at malinaw na ulo, kahit na ang pinakamahusay na sinabi na kasinungalingan ay maaaring masira. Ngayon, huminto at isipin, sino ang iyong klaras? Napapaligiran ka ba ng mga kaalyado o oportunista? Ano ang gagawin mo kung ang iyong buhay ay nakasalalay sa katahimikan? Pagnilayan iyon. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel, i-on ng mga notification at ibahagi ito sa isang taong mahilig sa isang magandang thriller batay sa mga nakatagong katotohanan. Dito, bawat kwento ay may maituturo sa iyo.